So, yan ang ginagawa niyo for the first week? For the first week, hard. 3, tatlong atrasabante, Okay. bugbog muna. 2, second day, on the third day, isa na lang, isang atrasabante, isang sampi. Tapos pahinga ko yan, isang araw, walang galaw, and then bitaw. So, pang ilang day yung bitaw, Sir Raf? So, pang 50 siya. Hindi kasi Kuya tayo. yung isa kasi dyan, yung gusto ko, pag wala ako, pagod ako, yung gusto ko kahit yung tao ko lang nagpapagalaw, nandyan ako. Tama. So, usually, dati, pag hands-on talaga ako, I start yung conditioning ko na sa 2 o'clock. That's why na, para sa akin, that's why na sa hapon na ako nagpapakilos, aside na sabi ko na gusto ko na nandyan ako, yun yung isang factor na para sa akin na parang kinakat ko yung pahinga ng manok natin. That's something new na naririnig natin, which is good for our audience kasi iba-iba eh. Iba-ibang schools of thought ng conditioning eh. Yes, So yes. There's also logic on your part eh, no? Ano yung sa sinasabi nyo kasi 4 o'clock na naman. Yeah. Kung tao nga si Rafi, di ba? Araw habang may may araw na kasi hindi na yung natutulog manok natin eh. Muna ako lang. Magandang araw sa lahat ng viewers, followers, and subscribers ng Larga Na Podcast. Welcome po sa episode 56 ng ating podcast. Ang title po ng ating episode, Ratsadang Rapapap. Ganda ng ating title, ha? Ratsadang Rapapap. Dahil kasama natin si Mr. Rapapap mismo, Mr. Rafi Yulo ng Negros Occidental. Palakpakan po natin ang ating bisita. Sir Rafi, bati muna kayo. Yes, salamat at magandang araw po sa lahat ng nanonood ng Larga Na. Yan, Larga Na. Kasama natin si Sir Rafi dahil ang pagkikwentuhan po natin ngayon, syempre ang personal background nyo, Sir Rafi, as a person. Tapos pupunta tayo sa pagpasok ninyo dito sa ating sport. Yeah. Tapos conditioning, breathing, yun ang gustong topic ng mga listeners po natin. Yung mga sikreto nyo sa pagkokondisyon dahil napag-usapan namin nung huling episode dito kasama namin si Doc Nilo Magtibay tsaka si Mr. Nino Tobiano ng VNJ. Kinikilala kanila as one of the best handlers in the country. Nag-agree naman ako. Dahil isa kayo sa pinaka-veteranong handlers na nag-graduate na into breeding. So, bago kayo nagsimula, Sir Rafi, sa ating sport, bigyan natin ng konting background yung mga viewers po natin. Education po ninyo, personal background. Okay. I graduated since Lasal all the way, from prep to college. Lasal po ako na USLS Bacolod City. And then, after graduating, medyo may I started yung mga unang business namin dati, yung bar, disco bar. Then I've been into restaurant for so long. Pero after graduating, yun, may bar kami, yun medyo naging sugarol. Naging sugarol in the sense na lahat na lang sugal. Nahilig. Which is, I don't advise, no? Nahilig sa casino, casino, lahat. Gagamba. I also gagamba na I breed before gagamba. Bata kayo nun, Sir Rafi, or may edad Hindi na? I started actually breeding 1999, so that I think mga 29 years old na ako. So may age na kayo, nahilig kayo naman kayo sa spiders, yung mga ganun. Yeah, kasi dati, yung Rapapap actually, the name is not developed sa manok. Opo. No? Nag-upisa po yan sa bilyar. Kasi dati mahilig ako araw-araw sa bilyaran din. Bilyar. And then, syempre dati, yung may mga off-season pa dati, unlike nowadays na yung natin, Yung stag, tuloy-tuloy na. Whole year na. Opo. Dati may mga 2 months o 3 months, almost 3 months pa yan na walang, di ba kasi tiglugon. That's Ngayon, yung mga panahon ngayon, di ba si yes, Rafi? ito yun, tiglugon yan. June, July, August. Yes, ang tawag natin dyan dati, tiglulugon na, which wala na ngayon masyado kasi yung stag season natin ngayon, almost more than the season na. Opo. It's like
Like may bago tayo ngayong stag na Genesis. Apo. So I think it will be like mga 8 months na stag season starting next year. So that time, nung nasa bilyaran ako, pag tiglugo na season, lahat ng mga Kristo, lahat ng mga tao ng sabungan, yun, tambayan sa bilyaran. May bilyard doon kasi ako dati. Tambay sa bilyaran, sila yun yung magagaling maghanda ng gagamba, yung mga Kristo sa Bacolod. So, ginagaya-gaya ko anong paggandaan nila. Ginaya ko talaga yung magagaling. Tinitingnan ko anong ginagawa araw-araw. Mabusisi talaga. Ginaya ko. Then, nung natuto ako, naghanda din ako ng gagamba. So, yung mga Kristo na magagaling doon, sa unang 12 gagamba ko na nilaban, nanalo lahat. Okay. Kalaban yung mga tigasin ng mga handler. So sabi nila, boss, kilala na kasi nila ako noon kasi that time, nagtatrabisya na rin ako. Sabi nila, boss, kaya mo nga yung gagamba. Total, mahilig ka na rin pumunta. Bakit hindi ka magganda rin or sa manok? Kasi mahilig ka na rin magpunta sa man. Yun sila yung nag-motivate sa akin tsaka pumasok sa ulo ko na okay nga, bakit hindi? Kasi at that time, I'm very close with Mr. Oti Quiroso, which is my mentor. Okay. Now, si Oti kasi yung wife niya is ng mother-in-law ko everyday. They're mahjong mates. So, doon ako naghingi ng unang breeding stocks ko kay kay Tito Otik. Anong mga breeding materials po ang pinagsimulan ninyo? Yung that time, 1999, yung pinakaunang nabigay niya sa akin is yung, Billy Rubol, Colonel Givens, Kelso, tsaka Roundhead. Yun yung unang mga binread ko. Hatch, Kelso, and Roundhead. Tapos yung kagandahan lang at medyo buenas din ako kasi I have this Ninong Oti Quiroso na nung binigay sa akin, nag-click agad siguro, tested bloodline niya yung mating na yon. Yun din ginamit ko unang breeding. Sa unang season ko, ilang hens lang yun. Konti lang. Pero I was able to produce 98 na Agad? lalaki agad. Na stags po Pero, yun, sa unang yes, breeding nyo. Dami. Okay. Pero yung una yon, yung breeding pen ko sa bahay, yung mga lang doon sa likod ng bahay, linagyan ko lang ng mga net, yung part ng area nito, lagyan ko ng net. Tapos doon lang nag-breed. And then nung dumami, siya din nag-refer sa akin sa isang area doon sa may malapit sa bundok na may 1 hectare pa lang. Nag-offer sa akin, bakit hindi mo yan kunin para lagyan mo ng cord. So actually, yun din yung nagpa-stop sa akin, nag-stop sa laro sa casino. During the time kasi everyday din ako halos nag-kakasino. That's why yung anak ko, pangalan ng anak ko sa mga hindi nakakaalam, yung eldest son, yung babae ko na anak is Cassie. And then yung pangalawa kong anak is Ino dahil yun sa casino. Ayos yun. Cassie and Ino. Cassie and Ino. Okay, and then yung third na anak ko, that's the time na kinuha ko that time ng isang feeds na pangalan niya supposed to be is the time is Dirty Ace So supposed to be Dirty Ace pero ayaw ng wife ko, sabi niya parang ginawa mo feed. So naging Brandon Ace. May related pa rin sa That time kasi yung third na anak ko may nagbe-breed na rin ako. Okay, tapos when you started using yung mga lines ni Sir Otik, doon na ba kayo nagseryoso or medyo pa lang? Actually, yes. Actually, grabe ako kaya hilig that time Wala pa ngang manok sa farm So, maliit pa yon since maliit pa kasi parati ako parang mentality ko, advance ako parati mag-isip. So, since maliit pa, nag-develop na ako doon, unti-unti, bili ng tipi. Since wala pa rin akong manok, parang may kubo-kubo lang doon na pwede maghanda. Namimili ako ng mga reject ng mga big-time breeders. During the time, malalaking breeders. I don't know if you can still recall, the name is Digong Montinola. From isang town sa mga tira-tira nila, hinahanda ako. Doon ako nag-practice. Para pagdating ng malaki ng manok ko, medyo may alam na ako. Pero while nagpa-practice ako, everyday, sumasama pa rin ako kay Tito Otik sa farm niya. Nanonood ako sa mga handlers niya, sa kanya, paano yung mixture ng feeds, paano yung ginagawa everyday. Observation talaga lahat. Pati while lang doon na-observe sa handling, sumasama ako sa kanya sa mga range niya. That time, iba-iba pa yung style ng ranging.
Iba na rin style ngayon. Totally, ang alaki na ng difference. I don't know, siguro bilang na lang sa daliri kung sino yung nagbi-breed ng sinanguna na style, no? Yung kasama yung inahin, Hen hatch. yung hen hatch, hen brood. Oh, No, hen brooding. ngayon siguro napakakonti unless backyard na kasama ng inahin, yun yung gumagamit ngayon kasi ngayon pag marami hindi na tayo maka-afford mag-hen hatch, matrabaho sa tao, mabusisi talaga lahat. Ang daming factor din, pero I still believe na hen hatch is still the best na pagpalaki natin sa pagmamanok. When you started with Sir Otic, no, ano po yung na-pick up nyo kay Sir Otic when it comes to yan, sa breeding, sa ranging, at sa conditioning na up to now, masasabi nyo na na-apply nyo po pa rin, Sir Rafi? Well, number one talaga is hilig talaga and time sa pagmamanok. So, if wala tayong masyadong hilig na 100%, wala tayong time sa manok, wag na tayo mag-go into breeding. Kasi yung hilig, yung passion, kailangan malakas yung passion natin pag pumasok tayo sa larangan ng breeding. During the time, grabe yung passion ko. Nung naghahanda ko, kahit ano ka bagyo sa hapon, nagpapato ako sa umaga, uwi sa bahay, kahit ano pa yung kalakas yung ulan, kahit bagyo, babalik pa ako sa farm para ako talaga magpatuka. Lalo 3 days, kahit walang makapigil sa akin, basta magpatuka talaga. Grabe ako. Ako pa nagpupumpon ng itlog the time, ako nagmamarking sa eggs, harvest. Ayaw ko lahat. Ako yan, for the past how many years? Siguro 4 or 5 years, ganun yung ginagawa ko. So, I also believe na dahil sa sipag na yon na ginagawa ko, sa mga observation na ginagawa natin, anong maganda ginagawa niya, gagayahin mo, kung anong hindi magandang ginawa niya, wag natin gayahin. Through the process na yun yung ginagawa, yun yung achievements na during that time ay napakabilis. So, nung nag-umpisa kasi ako, grabe yung ano talaga, pag sumali, yung elimination, parang halos lahat ng salihan ko, parang pasok. Pasok tayo sa eliminations. Unlike ngayon, napakahirap. Tao na lang naganda. Pag, parang hirap na pumasok ba? So, para sa akin, yung paghanda is talagang kailangan ng time, yung effort mo, at saka tutok ka. Yung kaibahan dati kasi, noon, tsaka ngayon, yung ngayon, benas na ngayon, yung mga baguhan na breeders. Kasi meron tayong mga ganito. May mga interviews tayo na ganito. Sa ganitong interview lang natin, ang dami yan sila matutunan kung gustuhin lang nila. They don't have to go to other farms. Unlike kami dati, yung bundok na yon yung pinupuntahan natin, bago kami umabot doon, mga almost 2 hours yan. Kasi that time, yung bundok na yon very rough road. Grabe talaga, boulders talaga yung bato. Pero ngayon, develop na. Siguro in 30 minutes, nandun ka na yon. So, ngayon, may mga seminars ginagawa ng mga companies, mga schools na tayo, may mga interviews sa TV, tsaka sa TV, sa mga YouTube mismo, may mga lumalabas how to raise ng chickens, paano yung maghahanda, different approach, but the same directions. So, talagang marami silang in shortcut method natutunan. So, aside from the dedication and the passion of Sir Otic, ano pa ho'y na-pick up nyo sa kanya na pwede natin impart dito sa ating audience? Anong natutunan nyo sa kanya sa breeding? Mga sikreto ni Sir Otic sa breeding na na-apply nyo po pa rin hanggang ngayon? And sa conditioning? Para dun lang po tayo nakatutok sa 2 aspects na gustong-gustong marinig ng ating audience. Well, ang turo talaga sa akin dati ni Tito Otic is, yung sa kanya na side, gusto niya talaga dati is hatch to light fowl. Okay, sa breeding. Which, for the first how many years, yun talaga ginagamit ko. Hatch roundhead, hatch kelso. Any hatch with the kelso, with roundhead, mga ganon-ganon na style. Pero ngayon kasi, yung mga materials natin ngayon, kahit mga light fowls, ang lalakas na eh. Iba na yung generation ngayon ng manok. At saka matatapang na eh. Matatapang na lahat. Yung light fowl ngayon, di ba? Di ba, Sir Raf, would you agree? Parang ang palo nila, sinlakas na hatch. Tama. Oh. Ang tibay nila. yung pedigree, kung ano pa yung masabi mo, yung pedigree ng manok natin ngayon, iba na. Iba na yung tunog ng palo, iba na yung lipad ng manok. Ay na-develop na talaga ng the past decade ng mga breeders din siguro yung pedigrees ng mga manok nila. And I believe so na excuse me, dahil dito sa mga modern or sa mga
mga bagong formulation ng feeds natin. Napakaganda na ngayon mga vitamins ng mga manok natin, mga antibiotics na ginagamit. Iba na eh. Iba na talaga yung mga gamot na ginagamit sa before tsaka ngayon. Speaking of gamot, mapunta tayo dun sa suot mong jacket, Sir Rafi. Itong isa sa gamot na marami nagsasabi po sa atin na very effective ang Stallion. Bakit, Sir Rafi? Bakit nyo ginagamit ang Stallion, and what would you say are the benefits of using this multivitamin injectable? Well, kasi Stallion compared to other B-complex, there's so many B-complex in the market nowadays. Apo. Ang difference ng Stallion, ang Stallion kasi is may vitamin B siya, which is ang vitamin B kasi is siya yung nagde-develop ng red blood cells formulation sa katawan ng manok, na ang manok na ng blood cell formulation ay matibay sa sakit at matibay sa laban. So ano siya, pampaganda ng dugo, basically, Yes, basically ang Stallion. Kasi I believe na pag yung red blood cells kasi ng isang manok, pag manatili yan na malaki yung red blood cells ng manok, mas magiging matibay sila. Yan yung dahilan kung bakit hindi sila namumutla. If you observe yung manok na from highland, from mataas na bundok, mas malaki daw yung baga nila, at saka mas malaki yung red blood cells nila. That's why pag galing bundok yung kinuha natin ng mga, let's say, mga manok natin, ibaba natin bigla, namumutla. Dahil lumiliit din yung mga red blood cells ng manok natin. Okay. So, with the Stallion B-complex, ang laking tulong ng B-complex na to kasi mataas nga yung vitamin B niya na mananatiling malaki yung red blood cells ng manok natin, at syempre pag malaki yung red blood cells ng manok natin ay magiging matibay sila sa sakit, no? At sa laban. Syempre tapos yung Stallion natin ay ang sangkap nito na wala sa ibang B-complex at meron tayong composition ito na biotin tsaka folic acid. Now, yung anong sangkap ng biotin na wala sa iba? Yung sangkap ng biotin ay siyang nagme-metabolize ng fats, carbohydrates at amino acids upang maging fuel siya, upang maging glucose, no? Energy. Energy siya. Energy. So, pag malakas yung energy, malakas yung palo, maging matibay din sila. At sa sangkap naman ng folic acid na sinasabi ko ay nagpapaganda ng central nervous system nila. It's more on brain functioning. So magiging sharp naman ang isip. Magiging sharp siya. Alert. It's more on ganon. Oo. So lalo sa laban, magiging alert po sila. Yung liver extract naman ng Stallion, what does it do, Sir Rafi, sa ating mga alaga? Yung pure liver extract kasi normally lahat naman ng B-complex meron eh. So malalakas na rin yung mga liver extract nila, pero yung wala lang sa iba na meron tayo sa itong sinasabi kong Stallion na napakaganda is yung dalawa yung sinabi kong biotin and folic acid. Yung kagandahan ng yung liver extract sa Stallion compared to others also, I can't recall kung meron sa Philippines ng other B-complex na pure liver extract aside sa Stallion. Okay. No? Yung other B-complex in the Philippines, I believe mostly are synthetic. So ano naman kaibahan ng synthetic tsaka pure liver extract? Yung pure liver extract na nandito sa Stallion natin, pagturok natin, instant yan release na sa katawan ng manok natin. Nag-e-epekto agad. Unlike sa synthetic, pagturok natin, ilang days pa siya. I-absorb pa, tapos para mag-convert i-process pa. I-process pa ng katawan to convert into a liver extract. So, napakalaking difference ng synthetic tsaka organic. pure. Organic. Yeah, Pwede natin sabihin tsaka organic. Pure. Yeah, tama. Organic siya. Diba? Organic kasi. So, ito kasi yung sa Stallion na sinasabi natin, ay extracted talaga siya from sa baka. Natural. Pag-inject natin, talagang ano siya agad. Sabi ho nila, itong Stallion daw, may ibang smell no? Compared to other B-complex. Is it because natural lang natural ginagamit? Siya na extracted from the cows. So, important talaga yung mga ano nito. So, napakaganda. I highly suggested ko na B-complex yung Stallion na B-complex. Pwede nila yan subukan. I-compare nila yung performance. I-compare nila sa itsura, sa lahat ng manok.
pwede na i-compare yan. Wala naman mawawala sa kanila. Opo. Pero I highly suggest my fellow breeders, my fellow mga handlers na subukan po nila yung Stallion B Complex ng BNJ. Being a veteran handler, Sir Rafi, ano ho ang importansya ng B Complex sa conditioning method nyo, sa conditioning regimen na ginagawa ninyo sa ating mga alaga? Ano pong nabibigay ng B Complex? Bakit po importante na every now and then, palagi natin sinasabi, kailangan mag-inject ng B Complex? Yes, ang B Complex kasi kompleto na siya eh. So, maganda yung katawan niya. Dahil nga sabi ko sa may mga composition ng mga folic acid, kahit yung sa biotin niya, mga balahibo niya maganda. Yung alerto yung manok natin. Lahat kasi ng vitamins halos meron siya. So, talagang pati yung face niya talagang pulang-pula. Yung mga ganun, kinakailangan talaga ng manok natin para yung blood formulation ng manok natin ay talagang mas maganda pa rin. So it's both both physical Siya muscular, sa internal niya. tas mental rin. Mental niya, So tama. pag lumalaban ng isang atleta, kailangan ganun di ba, Sir Rafi? Kailangan. Yung atleta natin, kinakailangan din lahat ng vitamins, lahat. So, ganun din sa manok natin. Kinakailangan din natin i-develop yung muscles nila. Yung hindi lang internal kahit physical na manok natin, which is lang mata nila, kailangan pulang-pula. So, lahat pag magturok po tayo ng Stallion B Complex, lahat ng factor ng doon na yan sa pagpula ng mata nila, sa balahibo nila, sa bone structure nila, sa body structure nila. Ang laking tulong po ng pagbigay natin ng B-complex. Pag nagko-condition po kayo, Sir Rafi, di ba? How long ilan days po kayo yung conditioning method po ninyo? Actually, yung conditioning method sa akin, I believe na kailangan pwede na 40 days. 40? Pag kung may sapola yung hindi natin makuha sa 30 days 40 days. Yes. Dito muna tayo sa stags. Since, Stag pwede season kahit tayo. stag pwede tayo mag-start kahit 30 days lang. 30. Yeah, kasi normally stags wala naman sa pola. Opo. Tsaka yung stags natin hindi naman ganun ka-hard training agad So pero both stag and yung system ko sa conditioning is from hard to light yung first week. No? Hard to light in the sense na like ang unang sampi, yung binabangga natin, hawakan ng buntot. Day 1, pero sa stag muna, no? Yung stag, yung una, lang yan, palakad-lakad, hawak-hawak, masanay na hawakan para hindi na sila mailap sa tao. Tapos yung pag medyo okay na sila, yun yung unang sampi ko, 3 beses yan sa first day. Okay. 3 atrasabante din, kahig, 5 minutes kahig, tapos atrasabante hawakan buntot. Pero tuturuan pa lang natin yan So, hindi pa yan masyado. So, turuan pa natin paano siya kumahig sa 3 beses yan. Yan, pagdating dyan, Sir Raf, kasi not all handlers, alam yan Pag hindi pa marunong kumahig ang isang stag, paano siya ini-induce para matuto siyang kumahig na maayos? Actually, hawakan mo lang, tapos turuan mo, i-guide mo lang muna yung katawan niya Ganun mo lang Tinuturo-turo. I-guide mo, yes. Opo. And then, yung sampi, may manok din na ayaw pa sumampi. Yes. So, anong gagawin natin pag hindi pa marunong sumampi, lalo stag, no? So, instead na pinakadulo natin ng buntot hawakan, pinakadulo, dulo ba yung tip? Opo. Okay. Dito natin sa puno Sa base. hawakan. Sa base. base. Doon natin hawakan. At sa may isol, kung nasa yung yes, isol. Tama. Tsaka igano natin, yan, dyan sila matutuuna. Habang natututo sila, pwede natin hawakan paunti-unti papunta sa tip palayo. Okay. So, after mga 1 week, marunong na yan sila or after 4 days nga lang, marunong na yan sila. So, yan ang ginagawa niyo for the first week? For the first week, hard. 3 atrasabante, bugbog muna. 2, second day, on the third day, isa na lang, isang atrasabante, isang sampi. Tapos, pahinga ko yan, isang araw, walang galaw, and then bitaw. So, pang ilang day yung bitaw, Sir Raf? So, pang 5th day siya. 5th day. So, 3 sampi, first day, 2 sampi, second day, isang sampi, third day, pahinga, rest day siya. Tapos, bitaw. Day 5. Day 5. Paano ang sistema ng bitaw na maganda? Pag unang bitaw ng yung conditioning? Yung unang bitaw, medyo malapit-lapit pa muna. Malapit bitaw lang. ko. Tapos, 2-3 bangga lang muna, kinukuha ko na agad yan. Naka-gloves, Sir Rafi, wala?
Nagagloves ako. Both legs. Nagagloves pa rin ako. Okay. And then yung difference kasi ng stag tsaka yung para sa akin is yung tinatawag ko, I call it mental conditioning. Anong difference na mental conditioning and stag? Yung stag kasi, 'di ba, maraming stags na paiba-iba yung lugar. I-transfer mo lang ng lugar, maayaw na. Nangayaw na. Maayaw. Tama. So, part of the mental conditioning na ginagawa ko, yun yung pag magbitaw ako, kahit first day pa lang, kinukulong ko talaga sila. Parang day of the fight ng laban na you have to keep them, lagyan ng Tela. na madilim, ng tela. Tapos, magpaipot, every 2 hours, palabas. Yan. The same thing kung anong ginagawa para masanay na rin sila. That's part of the mental conditioning na gagawin natin. Sa simula pa lang, si Rafa. Sa simula sa day, sa first week of the month, ginagawa ko na yun. Every bitaw, actually. And so, then, kinikiping mo na sila, pinapractice mo na sila. pag pag day of the fight lang pag day ng sparring. Okay. Kasi when I spar, I don't spar ng early morning. Okay. One reason, gusto ko kasi nandun ako. so Kasi hindi naman ako hindi naman ako sobrang makaano aga. ng sobrang aga, unlike sa iba na 4 Galing o'clock. pa kayo sa bar na. di ba? Oo. Hindi kasi Kuya tayo. yung isa kasi diyan, yung gusto ko pag wala ako, pagod ako, yung gusto ko kahit yung tao ko lang nagpapagalaw, nandiyan ako. Tama. So usually dati pag hands-on talaga ako, I start yung conditioning ko na sa 2 o'clock ng hapon. Okay. Yes. Tapos after niyan, pag magbitaw ako minsan, mga ganong oras, mga 3 o'clock para pahinga ng 1 hour. After 1 hour, dun, ako na rin magpapatuka. Okay. Kasi I don't believe also those mga handlers na they wake up 4 in the morning, 3:30 in the morning para maghanda ng manok nila. Matapos sila 5:30. Pag 5:30, may ilaw na yan. Maliwanag na. So, in my theory, which iba-iba naman yung theory natin pero para sa akin lang Opo. pag hinanda natin manok natin, igisingan natin sila 4 o'clock. Baka ma-stress no? Hindi lang stress. Kasi para sa akin, I don't know if I'm right. No? Pagtapos natin maganda ng ilang manok, kasi when it comes to stag derby, ang dami natin hinanda Yes. So matapos tayo, mga 5:30 to 6 na yan. So, in short, ginising natin manok natin ng umaga, ng early, nakat natin yung pahinga nila. Tama. So, habang may ilaw, hindi na yan natutulog yung manok natin. Pagdating ng 5:30, kulang na sila sa pahinga. Puyat na rin, parang tao, no? Yun parang yung theory ko. Si Rafi, no? Yes, that's why na, para sa akin, that's why na sa hapon na ako nagpapakilos, aside na sabi ko na gusto ko na nandiyan ako, yun yung isang factor na para sa akin na parang kinakat ko yung pahinga ng manok natin. That's something new na naririnig natin, which is good for our audience kasi iba-iba iba-ibang schools of thought ng conditioning Yes, so yes. There's also logic on your part no, yung sa sinasabi nyo kasi 4 o'clock ka naman kung tao nga si Rafi, di ba? Habang may araw na kasi hindi na natutulog manok natin so puto lang pahinga putol yung pahinga which is also very important pagdating sa conditioning period kasi nagre-recover ang katawan ng mga alaga natin. Yes, So rest is also important. Lalo pag araw-araw tayo nagpapakilos ng manok, they have to rest also. So you would rather condition in the afternoon rather than early morning? Yeah, that's what I do before. And then part of the mental conditioning na sinasabi ko dati, yung ginagawa ko, is rotation ng manok sa, kahit doon lang sa farm ko. TP. Opo. Let's say sa umaga, di ba, galing sila sa cord, magpatuka, let's say patuka lang doon. Let's say pagkadating ng mga 9 o'clock, lagay ko yan sila sa flying pen. Now, flying pen ko, indoor naman kasi sa So, iba na naman surrounding niya. Nasa loob na siya ng may roof. Yeah. And then, pagdating ng mga 2 or 3 yan, lagay ko sila sa 3x3, ibang area naman. And then, pagdating ng hapon, kung doon sila sa harap ng gradas naka-cord na TP, i-transfer ko yan sila sa ibang area naman, nasa likod naman, or anywhere sa farm na basta iba na naman yung surrounding nila. Para lang para hindi lang sila masanay sa isang area na hindi sila mabigla na paglagay natin sa sabungan, biglang iba yung surrounding, mangangayaw na naman sila. Yeah. So that's part of the mental conditioning na ginagawa ko. How important is yung mental conditioning, Sir Rafi? Lalo na sa stags kasi every stag event
Palagi meron tayo nakikitang umayaw. Oo, hindi natin ma-avoid yan. Every event talaga dito sa Kahit ako Manila nung hindi Arena. ko pa ginagawa kasi yan, sa Stag lalo, hindi ko pa. Ang dami ko rin na experience na ganun. So that's why naisipan ko, anong gagawin ko? Kasi wala naman akong choice kung sa farm yun lang. So yun yung isang naisipan ko. Baka nang hindi bago sa surroundings. So that's one of the reason na naisip ko, na gagawin ko para hindi sila magganon. Na-stress. So, ang malaking tulong naman na parang bihira na kasi during the time sinasalihan ko 'di ba lahat? Yes, Lahat. NGBA, GF NGBA, Band. GF, NSSA. Oh, NSSA. Sa Bacolod, ang dami lahat na lang ng banding dati. Yes. And then pumasok yung mga ibang mga national federations. Ang dami yan. So, mga national federation dati, I have to travel also here sa Yes. There was a time pa, how many years yan in Bacolod, na nung active pa talaga ako maglaban. Ilang years yan na sunod-sunod na ako yung nagka-qualify sa Bacolod, both digmaan, Yes. bakbakan that time, wala pa that time yung WPC, Yes. na makapasok. So, na-experience ko yan, 2 straight years in ng finals dito, halos dikit. Yung finals ng bakbakan, digmaan. One day lang, dala ko na yung manok sa isang saan. Next day, sa other association. So, na-experience yung mga ganon. So, talagang ang daming mo matutunan sa ganon kung anong gagawin mo. Lahat-lahat. So, mabalik tayo dito sa conditioning method. Kasi ito talaga favorite ng mga subscribers natin. After the 5th day na nag-spot si Rafi, anong sunod naman sa ating programa? After the 5th day pala, first week lang yan yung medyo from hard to light. Yes. Yung second week ko, from light na yan to hard. Okay. Yan, yun yung ginagawa ko. Paano, Sir Rafi? So, Kwento natin isang in detail. sampi na naman siya. Umpisa sa isang sampi. Kahig pa rin. Importante Kahig talaga pa rin, yung kahig. Kahit sa 2 sampi, sa 3 sampi, pahinga, walang galaw, tapos bitaw the following day. Yun yung ginagawa ko hanggang mag 7 days before, medyo light na yan. Para pag 5 days before kasi ako naglalas sparring So, selection na yan, final selection. Medyo pahinga ko yan ng 2 days, mag-final selection, tinitingnan ko na yan kung anong gusto kong ipasok. Una, yung mga selection ko before ng mga kung anong gusto ko, yung typical na gusto natin. Grabe mag-break. Rapapap. Kailangan rapapap. Maganda sa mata. Maganda tingnan sa mata, maganda sa tenga yung palo. Sa taas, sa bayan. Yes. Pero nung huli, Nung nag-mature ka na sa selection. parang sa tingin ko, parang napakaganda tingnan. Kung sa ano pa nga, pang-benta yan Yes, na mga ganun na selection. Di ba? Gusto ng big time breeders ngayon. Hala, sa bayan, sa isa, 2, 3, sampi, nasa taas pa rin. Sold na yan. Yes. Pero yung huli, yung mga gusto kong choice, pag last sparring ko, kahit nasa ibaba pa yung manok, Basta binibigay pa. Kaliwa, yung mata ko nakafocus lang yun sa kaliwang mata. Tama. Sa kaliwang paa. Tiil. Kahit nasa baba yan, basta di mo idiin yung kaliwa, yun yung pinapasok ko. And then, nung mga huli, hindi na ako masyadong nagpipili ng talagang ganun na lang parati. Kasi ang tawag ko na dyan ng huli is suicide selection. Di ba? Puro na magaling Tama. Lahat naman ng kalaban natin, yun din yung selection. Ganun din So, ibig sabihin, parang ikaw, ako, nag-ano tayo, may kutsilyo kayo, sabayan tayo saksakan, kung sino matamaan una sa fetal, yun yung mamamatay. So, Yes. I call it parang suicide selection. Yes. Kasi manok naman, basta babato lang yan. Hindi naman yan nila alam sa utak nila na pag tinamaan ko yan sa kilikili, mamamatay yung kalaban. Basta lang yan, magkakat lang yan sila Instinct lang sila. Instinct lang nila, They fight by instinct. Yes. So, that's why, pag sa last selection, ang pinakagusto ko lang na tingnan lang natin Basta yung kaliwang paa. binabato Kasi yung fighting style, hindi na rin masyado kasi I also believe na hindi ako umaasa sa buenas sa laban. Kasi pag umaasa lang tayo sa buenas, hindi na tayo maganda. Dampot na lang tayo, laban tayo. Pero tingnan natin kung ano yung percentage of winning natin, napakababa pag ganun. Pag umaasa lang tayo sa buenas. Kinakailangan talaga paghirapan natin. Kailangan i-train, maayos na training. Kahit parang tao yan parang atleta yan. I-train natin bago natin lumaban. Parang ganun talaga yung theory ko niyan. Paghirapan muna natin para makamit natin yung tagumpay. So, yun yung mga dapat natin gawin. Wag basta-basta dampot lang. Wag tayo umasa sa
Sa buenas-buenas lang, di ba? Paghirapan. Paghirapan natin. Paghirapan natin sa sarili natin yung time, di ba, si No. Rafi? Tapos pahirapan din natin yung alaga natin para binigyan natin sila ng magandang laban, magandang chance sa araw ng laban. Kasi ang sarap di ba? din ng feeling pag yung mga parang tinuruan mo sila paano lumaban, pinaganda mo katawan nila at manalo ng napakagandang pagpanalo. Ang ganda rin ng feeling as a breeder and as a handler. Pakiramdam mo si Ganda ng Rafi, ikaw si pakiramdam. Freddie Roach, no? Yung ganun. Parang gano'n, no? Diba? During the 30-day conditioning period, ilan times kayo nag-i-inject ng stallion, si Rafi? Once a week. Once a week. Oh. So during that Ako, every Sunday ako. every Sunday, Yes. lahat ng hinahanda mo kailangan may Lahat, Anong advantage ng injectable versus yung iba kasi may counter argument sila diyan eh. Yung injection, Yung capsule? stress eh. Oo. Pag oral, less stress. Pero anong pros and cons, Sir Rafi? Mas mabilis kasi yung effect ng ng injectable eh. No, so mas immediate Mas immediate siya. Pero I also give supplements pa rin. So both. Yeah, both. I still give. Okay, I still give every day mga vitamins nila. So yung oral pwedeng mas madalas, no? Mas Yung- madalas. Every day ako nagbibigay Tapos ng ang oral. stallion Pati once sa a week. water solubles, I also give water okay. solubles. I give feed supplements na Sa- powder with- form with- sa mga with the feeds. yes. Okay. Mabusisi talaga ako kahit when I give yung sabi nila i-mix, 'di ba? We mix the supplements like 1 teaspoon in For 1 kilo for example. Yes, They yes. mix it, basain nila. Ako, I don't do that. Ako, I want it na talagang each manok yung mapunta sa kanila ay yung tama. So, yung back ng teaspoon, Yeah. I estimate it for like mga almost more than a capsule lang. Yun yung ginagawa ko. Kinukuha ko sa bottle. I tap it on Okay. and then spray it, i-mix sa feeds. Para bawat manok talaga ay Tama yung kung ano yung amount na Tama mapunta yung sa kanila. amount, no? Yes. Kasi tama nga naman if you mix 1 tablespoon and 1 Yes. kilo of feeds, tapos haluan mo. Pag binasa mo yan, Hindi mo na alam kung saan napunta yung baka bulk napunta nung yung eh. iba sa focus lang sa tatlong pellet na yun. Mga ganon. Yes. Tama. So, ako isa-isa individual. yan. Individual yung ginagawa Individual. ko. Pati sa egg, magbigay ng egg, individual yan. Yung mga Okay. egg na, yung white eggs. Whatever na minimix ko, individual ako magbigay. Yeah, that's something new na narinig ko. Ang galing So, parang yung isang tablespoon, isa-subdivide mo yan into several heads. Yes. Di ba? So, mabusisi talaga ako sa mga ganon. Kahit na lang yung sa mga range na sisiyo, yung ginagawa ko, di ba, yung iba, yung pinakaayaw ko kasi, ang mga tao ko before, yung through experience sa mga unang years ko, when they get 1 teaspoon per gallon, for example, in 1 antibiotic or Yes. 1 vitamins, Yes. they just put the jar in the, like, mainitan, Yung water. which pinakaayaw ko yan. Hindi, kahit yung used, yung na-open, Aha. ayaw ko yung painitan. Yung gamot mismo. Yung gamot mismo. Oh, yeah. Tama. So, tapos, isa pa, para sure ako na napupunta dun sa, na ginagamit yung yung ginagawa ko sa bahay pa lang, I have a sealer. Yun Yes, pala yes, sealer yes. natin. Tama. Then, agogo wrapper, na medyo malaki. Ginagawa ko yan. Pag let's say, 1 teaspoon per gallon, nakapack yan. 1 teaspoon per gallon, nakaseal, 1 teaspoon per gallon. And then, pag let's say, when may ang tao ko magsabi na kailangan niya ng ganito, okay, so how many gallons kailangan natin? Let's say 4 gallons a day. Yes. I will send them Four 4 sachets packs. Oh. for 7 days kung treatment. Then 4 times 7, yun 28, yung pinapadala ko ganon. sila, 28 sachets. Eksakto. Eksakto. Tapos bukas na lang sila. Yeah, Wala yeah. pang sayang yung Hanggang ngayon, ginagawa ko yan. Sukat no? Sukat talaga lahat. Magaling. Ayaw ko yung pinapadala lang 1 gallon. May system talaga yung ginagawa ko lahat. Tama. Parang restaurant Dito Yes. sa mga restaurant, Because ganyan of the restaurant yan eh. Yan ang training mo, no? Oo, Rafi. na yung per gram yung pagkain. Naka-portion na yung Yes, mga food items. Tama. Ganon din ginagawa mo sa farm. Ganon din, oh. May bago tayong natutunan. Actually, tagal ko na yan ginagawa. Kahit ibang mga breeders ang nakita na ginagawa ko yan, inaano nila. Tama. So, maraming napupulot ang ating audience. Ako, personally, sa Rafi, meron Yes. ako mga natututunan. Kahit sa mga boss, malalaking boss na, I'm sure mga big time talaga, they don't care about their medicines anymore, their antibiotics. Ako, up to now, like for example, pag it's time for purga, Yeah.
for capsule na gagamitin ko. Pag pinadala ko yan dun sa farm, let's say kailangan nila 1,000 for end of the month, magpurga ako. They have to give me back the 1,000 niya. Yung empty. Empty na. Kailangan ibalik yan nila. Okay. Yeah. Para I see to it na nagagamit ng manok mo. Paano ko ininom ng mga boys yung Hindi naman nila Pero yun yung mga system na I'm just sharing it para sa mga iba ba. And then sa farm kasi, sa akin kasi, yung problema din ng ibang mga malalaking breeders, no? There yung sa farm nila kung bakit I'm so proud sa farm ko na parating healthy yung mga sisiyo. Kahit tanong natin yan sa mga nagbabanding, lahat ng banding committee na representative from Manila, I'm sure pumupunta yun sa farm. Yeah. You can ask them, hindi yan pinagyayabang ko yung pero you can ask them kung meron lang sila nakitang hindi healthy sa farm nung nagbanding sila. Yung one reason yan kung bakit nagiging healthy parati yung mga range natin, sa farm mismo, parati ako may stock of 2 to 3 gallons. Depende yan sa farm mo rin. Kung marami tulad ko na marami yung range. Viral side, ba? Lahat. Lahat ng gamot, lahat ng antibiotics, Okay. lahat ng vitamins, like mga electrolytes, meron akong stock doon. Kung let's say, ang practice kasi namin, na tinuro ko rin sa tao ko, every umaga at every hapon, every magpatuka, you have to get like 5 to 10 cockerels. Piga ng konti yan. Check every day yan. Kahit wala, kahit healthy itsura, you have to check, pigain konti yung ilong. Pag may konting basa lang, magsabi sila agad sa akin. So, kung may konting basa pa lang yan, meron silang damputin na antibiotic nang doon na sa farm. Okay. No, let's say Monday pa lang, may konting basa, meron silang damputin, bigay agad. Yes. Unlike sa iba, boss, may sakit yung manok natin, may sipon na yung manok Bibili natin. pa lang. Okay, pagpunta ko dyan sa linggo, dadala ko. 3 days lang yung konting basa, 3 days, maamoy na yan. Pag hindi mo pa rin ma-cure, after 5 to 7 days, maging coryza na yan, maging masama. Mas matagal nang gamutin. So, yun yung kagandahan sa meron tayo parating stock sa farm natin na anytime, kung may halakman, may kunin agad. First aid, yeah. May storeroom talaga ako para sa lahat ng antibiotic na meron doon. So, yung farm ko, yung kahit sa bahay, actually, parang itsura ng storeroom ko, parang mas marami pa kaysa Poultry Supply yung mga stocks ko. Okay. So, syempre, sa tulong din ng mga in-endorse natin ng mga companies, like ito yung mga Stallion, at saka syempre, ito yung sinasabi ko, no? Ito, one of the factors, produkto. Hindi lang yung cleanliness. Isa ka sa malaking factor na magiging healthy yung manok natin. So, one of the factor na magiging malinis yung farm natin, hindi lang malinis physical. Malinis sa bakterya. Kinakailangan from time to time talagang mag-spray tayo ng disinfect. Ito kasi, Sir Rafi, no? Yung bacteria kasi, it's not seen by the naked eye. Yes, tama. Kaya napakahirap eh. Parang minsan, it's taken for granted. Kasi iniisip ng mga tao, mukhang malinis naman yung farm. Kasi hindi yan sa physical lang. Hindi ganun eh. So, itong viral side, how important is this sa racing pag-range ng ating mga cockerels? Actually, yung viral side, ginagamit ko yun kahit sa incubators. Lahat. Hindi lang sa loob, sa labas. Bago ako, ngayong season, di ba, wala pa yung sisiyo. Yung mga barn na harvest na, kahit every month, nag-spray pa rin ako sa loob tsaka sa labas ng viral side. Ng incubator? Sa range. Sa range, okay. Sa range. Na kung saan yung kahit wala ng manok, nagsispray pa rin ako niyan from time to time. So kahit empty ang range, talagang you still make it a point to disinfect? Kasi hindi natin alam. Pag spray natin na time, baka lang may mga tira pa dyan. Kasi gaya ng sinabi mo, hindi natin makita ng naked eye natin. So pag marami pa dyan, mas-spray natin ulit, ma-follow up natin. So, parang sigurista lang. From time to time, nag-spray talaga ako. Yung last ko na spray ng viral side is 5 days before ako maglagay ng sisiw sa range? Barn. Sa barn muna? Sa range. Yung range at barn. Na-range ko na may barn. Okay. Would you believe, meron akong barn na I've been using it for like the past 22 years siguro. The same na barn, the same na range, pero hanggang ngayon, ang ganda pa rin, healthy pa rin. Viral side ng sikreto. Viral side ng sikreto. Yung pala. Pero yung sa loob ng barn, I get mga 4 to 5 inches every... Ng soil. Palitan ko ng bago sa loob.
and spray ulit. Okay. So, yun yung ginagawa ko. Yun ang sikreto. So, matipid Hindi siya, you don't have to buy another lot there. Alam mo ba na meron akong bar na more than mga 22 years ko na ginagamit. So, up to now, maganda pa rin yung result, no? Ng mga napaka-healthy pa rin. I believe it's because of the disinfectant na ginagamit Yan ang natin. sikreto, viral side Viral pala. side talaga. They always say, Sir Rafi, that yung barn or yung range, you have to change every so often para mabigyan daw ng chance na makarecover. Pero ikaw, you don't believe in that. That area kasi na linalagyan ko na barn na yon, importante lang kasi hindi mag-stagnant yung tubig doon. Okay. Yung ang tawag natin yung tawag din yung parang hili yung Rolling. rolling yung Ang lupa terrain, na yung terrain terrain niya para na pag mag-ulan mawash out yung mga dumi doon. So, yun yung ginagamit ko. Basta kahit sa range, kahit sa court area ko ay gumagamit ako ng viral side kasi sa konting-konti na i-dilute natin sa tubig, napakalaking area na maggamitan natin. Ano siya, sir? How do you apply it? Do you use yung parang sprayer Yung parang na backpack na yes. bakal? Pero may naturo sa akin last time, yung kaibigan ko na bili niya na parang may with motor siya. Ang ganda, ang bilis. Motorized Parang, na yung yes, ano. na-post ko actually yan na-share ko yan sa Facebook nung sinadjust ko sa isang breeder doon, Mr. Mutoy Andre Gonzaga, na ginagamit niya yung viral side. Sinare niya sa akin yung binili niya na with motor. Ang ganda, ang galing. Ang bilis lang mag-spray sa barn. Iba talaga technology, no? Dati pasala- baka balde-balde pa ginagamit mo tama, before. Ngayon At meron ang ganda ng niya, kasi yung ginagamit niya, sabi niya siya, believe na believe daw siya kasi ang ganda ng sisiw niya rin Kasi sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po yan ang paglalaban natin, hindi lang yan sa bloodline, hindi lang yan sa conditioning lahat. Mula factor yan from day old yan, hanggang sa cockpit, involved lahat yan. So, napakalaking factor din yung pagpalaki natin. Yung pagpalaki natin, isang factor doon, yung cleanliness, at ano yung cleanliness, yung pag-spray natin ng viral side, makakatulong yan, magiging healthy yung mga cockerels natin. Again, cleanliness, hindi lang yung nakikita. Physical. Yes, hindi lang na malinis yung damo mo, hindi lang yun. Ganda ng bubong It's niya. not enough. Hindi yan. Kasi yung bacteria, hindi natin makita visual yan. Nandyan yan sa tabi-tabi. Parang yung COVID natin dati, di ba? Hindi mo naman makita yan. Pero sa ching lang, mamamatay tayo. Tama. Ganun yan siya. Ganun yan. It's the same concept. So, very important ang pag-disinfect ng barn, ng range, and ng incubators. No? Tama. Viral side talaga yung sagot dyan. Sa lahat ng mga nagkakasakit parati, viral side, isa yan sa sagot sa solusyon ng problema natin. And it's not an expensive remedy. Kasi konti mura lang At saka mura siya. Per liter, napakamura talaga. Pero it's a must for you. It's a must and very effective na produkto. And talagang practice ko na yan na nagdi-disinfect talaga ako. And tsaka proof of that nga, Sir Rafi, is that particular barn that you've been using for the past 22 years. Up to now, healthy pa rin. Healthy pa rin. And hindi yan, proud na proud ako kung sino man nanonood sa atin dito sa Larga na. Opo. Yung mga bonding committees ng mga WPC from Manila, from Cebu representative, di ba may representatives yan, nakapunta sa farm. Kahit sino dyan, I dare ko makasabi sa farm ko na may kita silang hindi maganda sa health ng sisiw po natin. So, yun yung isang factor talaga na nagiging maganda rin paglaki ng manok natin. Pag healthy kasi sila, mas mabilis din silang lumaki. No? So, yan ang mga napag-usapan natin ngayon. From conditioning, di ba? Stallion. Yes. And then from ranging and pagdala ng itlog sa incubator, everything has to be clean, di ba? So yun ang mga sikreto ni Sir Rafi. Ngayon, let's talk more about Sir Rafi Yulo. As ang mga Yulo, Sir Rafi, kilalang-kilala sa Negros, which is the game fowl capital of the country. Sino ba ho ang nasa pamilya pa ng Yulo ang masasabi mong mga nag-influensya rin sa'yo in a way, tapos is it really a family activity itong pagsali sa sport natin? Ang dami ninyong mga Yulo. Mga Yulo na dati, yung mga
kilala ng mga breeders dati, yung si Freddy Yulo. Yes, the late great. The late Freddy Yulo at yung kapatid niya na congressman dati, si Congressman Mariano Yulo. Yung pamangkin nila na nag-breed din si Gabriel, pero nag-stop na si Gabriel. My father used to breed also, pero during the time, maliit pa ako, hindi pa ako masyadong Walang mahilig. hilig. Yes. Hilig lang na yung sa mga cousins, kaibigan niya na may mga manok-manok, naghihingi ako, yan, daling ko yan saan, tapos ibitaw-bitaw kung saan makita manok na may mga free range ng mga manok, yung mga ganon-ganon pa lang, pero hindi tulad nung nag-involve na talaga ako na talagang nag-pursige na maging breeder. Pero sa ngayon, mga breeder na kilala doon, sina Tito Ricky Yulo, pinsan ng daddy ko rin yan, RSY. Palaban yan hanggang ngayon. Even his son, no, si Jed. Si Jed Yulo, yes. Yeah. Anak niya. Yan mga Yulos na dating dun. Why Baby Yulo dati, yung owner ng isang sabungan sa Binalbagan, Mhm. yung mga Yulos na mga Bakit po yung mga tao sa Negros, ang daming involved sa sport natin up to now? Even the time nila Sir Freddy, sila mga kinukuhanan ng mga lumalaban dito sa Manila na big time. Up to now, Negros is still the game foul capital of the country. Would you agree with that, Sir Rafi? And can you explain bakit ganun ang naging kultura sa inyong probinsya? Kasi I think, correct me if I'm wrong, Bacolod kasi, sa alam ko, yun doon nag-una umpisa yung tinatawag natin na stag. Siguro yung sa pagkakaalam ko. Unang international ginawa din sa Bacolod. Sa yung tawag natin na tangub dati, yung something Montelibano, Montilla Memorial something na sabungan. Naabutan ko pa yon. Yung NSI, yun yung unang championship na stag derby din sinalihan ko, yun yung NSSA. Siguro pagkakaalam ko rin, lahat ng rules na to ng doon rin nagsimula. doon din nagsimula sa Bacolod. Kasi yung pinaka first association in the world sa larangan ng is yung it's either GF or NGBA. Parang NG ang nauna. Yeah. Parang ganon. Yeah. And then nag-break away, naging nag-GF, NGBA. Yeah. So yun yung pinakaunang association yata sa alam ko. And then this association, sila din yung unang gumawa ng rules natin hanggang na-apply, na-develop, na-apply ng ibang. Even tingin ko yung banding, yung wing banding, malamang sa Negros din nag-start. Negros din doon. Kasi nga, yung unang association, doon din nag-umpisa Yes. So dati, nung sabi ko nga previously, nung nag-start pa lang ako, wala pang stag derby. Yeah. So, yun yung nagagaba ko. Kasi wala pang stag derby the time of season. Talagang parang walang sabo. So, nag-umpisa yung stag derby, ilang derby, parang 4 stag lang, naging 5 stag, hanggang ngayon, 12 stag. Yeah. So, dati yung NG, I remember, 8 stag. Yes, tama. 8 stag yun Hindi, malalaki pa. That time, malaki na yun. Pinakamalaki ata sa Bacolod that time is 8 million yung price. Yes. Tapos, ang kagandahan lang dati compare sa ngayon, yung mga NGBA time, parang pag makamit mo yung championship that year, parang 1 year ka pag-usapan yun. Ikaw yung champion for the year. Talk of the town ka. Parang for the year yan. Ikaw. Sino champion? Ikaw. Like same sa NGBA kung saan ako man mag-champion. Pero ngayon, sa dami na ng laban, champion ka ngayon. Next week, iba na naman ang champion. After 1 week, iba. Parang wala na. Parang tapos, it's not as prestigious as before. Yes, tama. Dati, talagang annual event. Paghahandaan mo yan for 1 year. Before, we have a big gathering yan every year sa hotel na lahat ng big-time breeders, makita mo yan, si Tito Nene, Otik, mga old breeders, ni Junior Kwaikong. Ang ganda ba? Kasi mga barkada ko nung umpisa ko, mga oldies. Mga veteran breeders, halos wala na silang lahat. Sino-sino yung mga yun? Sino-sino yung mga yan, Sir Rafi? Si Tito Nato Lacson. Si Nonoy Kwaikong. Junior Kwaikong. Freddy Yulo. Yun yung mga tawag sa Bacolod ng mga Acacia Boys. Sila yan. Sino pa yan? Dennis Season. Yun yung mga veteran na nandun dati na mga kasama ko. Si kapatid Tito Nato. Basta may isa siyang kapatid, nakalimutan ko pangalan. Basta mga yun yung mga kasama. Eric Lacson.
So, wala na silang lahat. Siguro nagde-derby na rin yun sa langit ngayon. Ang dami na nila. Pero yun ang no? Would you consider them your mentors, Sir Rafi? Oo, In a way. ang dami kang matutunan sa kanila. Oh, yeah. Yeah. Saka puro magagaling, no? O, Sir Otik, Oh, di ba? talaga, oo. Grabe Tapos yung si mga Tito before. Otik, I would say na he's very proud of what I achieved nung buhay pa siya. Kasi nung time na mga after 2 years na pumunta siya ng farm ko, kasi iba ng farm niya, ibang farm. Nung pumunta siya, nagbigla siya, ang ganda na ng farm. Lahat yun, bloodlines niya. And then nung sumasali ako, syempre, when I win, dala ko yung pangalan ng isang Otik Hiroso. Tapos pag maglaban kami the time yung mga big time dito hindi pa ganoon kasi that time yung pinakamagandang sabungan pa nasa Bacolod yung Balbina pa ni Mr. Danding Cuangco. Yes. Di ba? Oh, yeah, sa Pontevedra. Pontevedra, yan. Pag maglaban kami doon, aga pa yan, nandun na kami. Tapos parati yan mag-champion si Otik. Ako, nakailang years din ako mag-champion doon sa kasi katan pa yun that time ni na dito, I think, Butch Makasait. Yes. Ernest Master, mga ganon. Si Sir Raymond Vilayo. Raymond Vilayo. Di ba? Oh, yeah. Tapos sila pa yan doon, mga taga Manila. In short, dumadayo lahat yan doon. Tapos doon ako nakilala actually. Nakailang years ako sa Balbina. Sa Balbina, sa 4 na sali ko doon, nakatatlong champion ako doon. That's why nakilala agad ako. Tapos nung nakilala ako doon, nag-invite sa akin dito sina VQ, mga yung finance yun. Tapos pag-invite dito, sige, tuloy-tuloy. Maganda yung scoring, champion. Hanggang the time, hindi ko rin kilala si nag-umpisa actually nung hindi pa breeder dati hindi pa masyadong kilala si Jerry, parin Jerry Ramos. Oh, yes. Yes, mano ko yan. For how many years hindi kami magkakilala, nagpapadala lang ng mag-entry dito kung gusto niyo sumali. Ako yung dumadayo. Every week na yun, naging every week na yan. So, kagandahan ng score namin, doon yung tuloy-tuloy na namin din. Doon kami una nagkakilala ni Jerry, tapos kami ni IJ Mea. Yun, finance din. Pag magpunta siya doon, tapos laban kami dito. Yun sila yung mga una. Among all the various championships under your belt, andyan na yung Balbina, andyan na NGB. Anong pinaka-memorable sa'yo, Sir Rafi? Actually, lahat sila memorable Kasi especially nung mga first time ko silang nakuha Oh. Kasi first time ko, naalala ko, 1999 ako nag-start, mag-breed. Tapos nag-fight muna ako. Sinubukan ko yung trial and error ba na system ng sabong, ng laban. Sa mga hakfight muna. Tapos grabe panalo ko. Ang ganda. Hindi lang ako nagkukontento na manalo, pero drag Gusto ko yung mga super na panalo. Sabi ko, kaya ko na yata to. 2002 nagpaban ako. 2001 nata o 2002 nagpaban agad ako sa medyo maliit lang muna na association, yung NSI, yung NSSA, yung sa Tangob. Negros Sportsman Stag Association. Negros Sportsman Stag Association sa Tangob. 5 stag pa lang yun. Nakuha ko agad. First ko nasali sa association. Sabi ko, unang sali. Unang sali. Kuha agad yung 5. Sabi ko, parang dali. Parang akala ko, dali lang. Following yun, nakuha ko ulit, na back to back ko agad yun. Sabi ko, pwede na siguro to. Sali na ako sa mas malaki. Nagpaban ako. It's either GF or GBA muna. Sinalihan ko naman. GF pa. GF muna. Paban na naman ako sa GF. Pag sina sali ko Sir sa Al GF, Garcia yun. That time, 7 stag. Ang in charge. That time, sino pa ba yun? I think hindi pa si Al that time Hindi pa. Huli na si Ali. Hindi pa si I Sir think si Otik pa yun. Parang ganon. Okay. Basta sumali ako doon, nakuha ko rin. Tapos, sige na yun. Continuous na, every year na, parang ang ganda na ng scoring. Ang dami mong makuha ang tropeyo. Hanggang umabot ng dito, hanggang Manila na, sige na. Halos yung kagandahan ko rin dito sa Manila, lahat ng pasok ko sa unang sa halos lahat nakuha ko yung I remember nakita kita before yan. Sa Pasay. Yung Pasay, na 3 beses ko yan nakuha. Yung isa back-to-back ng Pasay. Di ba dati kalakasan, kagandahan pa yan, yung Pasay Anniversary. Lakas nun. Yes. Grabe yun. Naka-champion ako, na-skip ng isa, tapos na 2 years ulit na champion yan. I remember that time. And that was the time na kami pa ni Jerry Ramos. Yes. Si Jerry kasi works in Dubai. Yeah. May business siya doon. Nagpapadala lang yan. Hanggang nagpunta siya dito, pinatawag ko, sino ba yung Rafi na yan na finifinance ko? Hindi ko kilala ang tagal.
Nag-meet kami dito. Ikaw pala si Rafi. Ganun. Yun yung umpisa namin. Pasay Anniversary, San Juan. San Juan, yes. Meron ka rin San Juan Rambulan. yata. Rambulan, na-champion ko rin yun. Unang pasok ko yun. Grabe, no? Tapos, there was a time nag-champion ako sa isang year na yon ng Pasay Anniversary. Yung sabi ko na, dala ko yung manok. And then, the following day, dala ko rin doon yung manok ko na pang Las Piñas. First day opening ng Las Piñas na naging air condition. Ay, palaban ni Mayor Ni Nene. Mayor Aguilar, di ba? Si Jerry din yung sila yung grupo Sila nagtulong yun yan eh. Yeah. Di nag-finance si Jerry sa Pasay Anniversary. Dala ko pa doon yung pang next day. Doon din ako nagpatuka. Doon nag-point. Sa Pasay, nandun sa likod. Parang may garayan doon. Sa doon likod. ako patuka. May mga tipi rin doon eh. Sa likod. Doon ako naglagay patuka. Doon si Gilaban, nag-champion. Early morning, pagtapos dala ko sa Las Piñas. Opening ng Las Piñas sa Sabungan. Na-champion ko rin ulit yun. So sabi ko, parang ang ganda ng buhay na to. Yan lahat, mga history na mga hindi mo makakalimutan. Unang rinig ko na we are the champion sa Manila. Sa first 8 Tag International Derby ng NCA pa yon dati sa Araneta. Yun. First ko rin yun nasali ng Araneta na champion yung time na sobrang tigas ng NCA nun sa Araneta. Yes, NCA yun. Grabe 8 yung Tag mga, International na grabe yung mga laban doon. Ang unang sali ko rin sa UCAP, first day na na champion ko rin. Sunod-sunod yun, every week ko yan nagsasali doon. Hanggang nga ako sa Negros kami ni Arnold Mendoza, nagpadala kami sa Mandaluyong. It's Negros versus Luzon. Okay. So ang buenas ko rin doon sa Mandaluyong. Grabe. Yung UCAP yun, di ba? Yeah. Yes. Doon ang UCAP. Yeah. Ako rin nag-champion yung last na bago nagsara, yung international na yun, yung tapos yun na yung last ko doon, nagsara na yun. So, Metro Manila, Negros, naikot mo na lahat. Cebu, Davao siguro. Wala pa yung mga... Davao, hindi, runner-up. Runner-up. Kasi nung mga time nung huli, hindi na ako masyado parang na-burnout kasi nung huli na kasi that time, every week kasi biyahe dito. Tapos that time kaya pa ng katawan ko. Dating ako, may mga let's say bukas yung dating ako kaninang umaga. Diretso yan. Doon na yun yung manok. Pagtapos paipot, ayaw ko yan alisan. Hindi ako magpunta ng hotel. Ako magpaipot alas 10, alas 12, alas 2, alas 4. Patuka alas 5. Doon lang yan. Kung saan yung mating, kinukuha yung dumi, doon pa ako nakahiga lang. Talagang grabe. Ganon ako kabusisi dati sa manok. Yan ang talagang dedication. Yung isang, may time pa nga sa Pasay na pagdating ko, kasama kami ni Raymond Burgos. Dating kami, patuka. Paglabas ko, binasag yung kotse. Kinuha yung bag ko lahat. Wala akong gamit. Namili lang dito. Kasi walang parking doon eh. Ganun, no? Sakali lang parking Hindi, sa Pasay. Hindi, tayo makapasok din kasi wala pang tao day before doon sa parking lot mismo? Doon sa parking mismo. Nabuksan yung nawala yung bag buong maleta. Yung mga experience sa Sabong na mga magaganda na hindi mo rin makalimutan. Diyan mo makikita ang dedication ng isang tao. Yes, dati. Na you won't succeed in this sport. So, sa kagandahan nung dati, nung umpisa ko, may nagiging known gaffer sa Bacolod. Na kasama ko lang grow. Si Bebeng Sumadya. That time, hindi rin niya kilala. Tari sa akin. Tapos tari, nandun na yun sa labas ng kakao. So po, tari sa akin. Hanggang nung huli ng grabe na yung ano namin. Pati siya, parang hindi naman kaupo. Tari na lang ng tari. So sabay kami kilala sa... Pati mga tao ko, hanggang ngayon, mga tao na magagaling na naturuan ko, sabay ko rin ng that time na maliliit pa, mga bata, yung mga kasama kong handlers. Yung mga kasama ko yun, ilang taon pa lang yun. Mga anak yan ng tao ko na yung wife is taga-sabod ko sa range. Yung tatay, taga-tingin lang sa farm, ng feeding. So, yung mga anak nila, lumaki sa akin. Puro lalaki yun mga magkakapatid. Hanggang ngayon, ang gagaling mag-score, isa sa pinakamagagaling na handlers na sa Bacolod. I heard yun ng handlers ni board member Andrew Monteliba, no? Kasi ako, nung nag-stop na ako, naawa din kasi ako sa kanila, yung mga, kasi doon na rin yan sila natuto pa rin pati magtari. Sabi ko sa kanila, hindi na ganun ako ngayon at tinatamad na ako maglaban, hindi na ako ganun ka-active. So doon kayo kumikita ng bigla
may pitik ba na bigla na Yes. makapera kayo May sa tsamba, sabong, may may tsamba. tsamba. Sabi ko, okay lang kung may gusto nyong magtrabaho sa iba. Kasi total ako, feeding na naman, mag-concentrate na lang ako, gawin ko na lang, yun, natatak kasi sa akin dati. Gawing negosyo eh. Sino ba yun? Oh, Si Doyet, I think, no? Yes, Bisyo yes. naging gawing negosyo. Yes. So ginaya ko na lang. Sabi ko, since hindi na ganun ka-active yung katawan ko rin na masyadong pursige na sa laban, since kilala nila ako, dami na rin demand sa buyers, binenta ko na lang. So, mahirapan ka rin mag-score eh kung hindi ka magtatago eh. So, hindi na ako nagtatago ng manok, personal. Benta na lang lahat. For the sake na lang na may obligasyon sa asosasyon, yung tira na lang yung nilalaban. Pero wala na rin ako handler. Pinapahanda ko na lang sa iba. Yung mga magkapatid na yon, yung nasa kay Mayor Andrew, kay board member ngayon Andrew, yun yung mga magkapatid, tatlo yan sila. Na sa akin yung lumaki, sa akin natuto. Lahat ng alam ko, may alam yan sila. Pero before kay Andrew, yung iba na bigay ko pa yan sa isang buyer ko dati sa Lucena, ay kilala na yan ngayon. Sa akin din yun, una nag-umpisa ng manok, excuse me. Kilala mo niyo sumasali yan dito si Mayor Dondon Alcala. Yes. Sa akin din yan nag-umpisa. Handler. Kahit nag-umpisa ng farms, Maayos. tao ko yan Maayos. nag-una. Nakikita ko yung handler ni Mayor Dondon. Maayos. Sila yan doon una, mga handlers doon sa farm niya sa Lucena. Okay. Would you say, Sir Rafi, that nai-impart mo yung knowledge mo sa younger generation? Kasi, ano yan parang pinapasa eh. Yung natutunan mo kay Sir Otik, napasa sa'yo, ngayon naman pinapasa mo naman sa iba. Would you say that? Actually, ang dami. Ang dami ko natulungan. Ayaw ko lang na ako mag-post, ako mag-grab ng mga accomplishments nila. Kung sila mag-tag, sila okay. Pero since hindi naman ako kailangan na magsigi, hindi na ako siya palaban eh. So, may time nga din na si Gov Pinyol dati, naalala mo si Gov sa Mindanao, Cotabato, kaibigan, Ilonggo din eh. Kaibigan, that time, hindi daw maganda masyado score niya. Tumawag, kung pwede Raf, pwede magpatrain ako ng mga tao ko, yung mga handlers ko sa iyo. Sabi ko, Gov, walang problema, basta sila lang in charge sa food nila, sabay lang doon sa tao ko, whatever ang kailangan nila, pero may tulugan lahat doon. Pero lahat ng training, sama sa tao ko, isabay ko yan. Sabay kami mag-training, sabay ko anong ginagawa. Pero kailangan, hanggang araw ng laban, huwag mo paalisin sa farm. Kasi I don't believe na yung mga 2 days na mga sessions. Walang matutunan. Wala kang matutunan dyan. Sa hawak pa lang naman, hindi mo malalaman anong totoong magandang katawan. Yung tamang moisture ng katawan, pointing, lahat lang, hindi mo yan makuha. So, dapat nandun ka sa buong 30 days. Stay doon 30 days. Kagandahan pa yun sa kanya. Sabi niya, Raf, pwede na to? Sabi ko, send ko, Go, pwede yan. Pero ito yung tinulungan niya na derby, na itong set of na manok na isali namin sa derby, nakasama siya dito sa paghanda, bukas na yung laban, kailangan nandun siya. So the day after noon, uwi na siya. Tiningnan niya, maniwala ka pare, yung time na yun, 9 state wins yung manok na yun. Sa NGB yata yun. Nag-9 state wins, nakapera siya, ang ganda ng performance niya. Tapos, pagbalik niya sa kanya, that time wala pa rin ang WPC. Bakbakan pa lang. Pagbalik niya sa kanya, yung 10 stag na yung bakbakan, di ba nag-umpisa bakbakan, I think 8 stag. That time nag-8 stag, naka 9 points siya. So, sabi ni Gob, sabi niya, grabe ang pag-iba ng conditioning niya. So talagang ang ganda. Yung in my part naman kasi, ang ganda ng ang feeling of satisfaction ba na naipasa mo na ang ganda ng performance. Yung knowledge, yung knowledge. At saka hindi ka swapang si Rafi eh. Parang kasi, you take pride also in seeing others succeed, no? Kasi hindi naman niya kahit ano yung turuan mong tao mo kung hindi siya masipag. I don't believe na kahit anong ituro mo sa kanya na tama, kung hindi siya masipag, hindi pa rin yan mag-aasenso. Para sa iyo, hindi pa rin yan kikilos ng ganun kaganda yung manok niya. Para sa iyo, ang bottom line pa rin, dedication ng tao and yung passion ng tao. Kasi we all have different approach but the same target. Yes. What I mean is na yung gusto natin sa manok natin,
pakilusin natin, pagandahin natin yung pakiramdam ng manok natin hanggang sa pag-apak sa lupa ng gradas, sa taas ng gradas ng paa niya, 100% maganda ang pakiramdam niya. So, iba-iba yung approach. Iba-iba yung system natin, pero yun yung target natin. So, Bottom line, yun din eh. Oh, ganun din. So, yung naturo ko sa kanila na nakatulong naman sa kanila, which ang ganda ng ano talaga. Kasi the time, para sa akin, wala rin naman akong ibabayad kay Tito Otik sa mga tinuro niya sa akin eh. Oh. Priceless eh. Priceless. Oh, tapos nagtulong lang, mga handlers niya, iba-iba yung style, iba nito, iba rin ito. Ina-apply ko to. Kung hindi mag-click, apply ko A little bit to. Or of i-combine everything. ko. Oh, Yan. yeah. A little bit Pero of everything. isang na ginaya ko talaga dati na handler na mas marami kong natutunan sa kanya sa under ni Tito Otik, si Bordic yon, yung dad ni Alfie Hereño, yung nag-handle ngayon sa anak ni Tito Nato. Ang dami kong natutunan. Mostly doon ako nakakuha ng marami na nagustuhan ko na na-i-apply ko rin sa akin. Pati yung mga formulation ng mixing sa feeds, kung ano yung mixing, ang dami. So, Sir Rafi, we spoke about yung legacy na iniiwanan mo sa younger generation, na impart mo sa kanila yung knowledge. Siguro before we end our program, pag-usapan naman natin siyempre since you're more concentrated into commercial breeding now, pag-usapan naman natin yung mga bloodlines mo. Siyempre, kilala ka ang Rapapap sa Elevator Kelso. Is it still there, Yeah, Sir Rafi? yun yung baseline ko eh. Kasi doon ako nakilala sa Rapapap sa Elevator Kelso na bloodline. Actually, yung Elevator Kelso ko, yan yung bloodline na isa pa na sa mga una pa na nabigay pa sa akin ni Otik. Pero syempre, na-develop na natin yan. Hindi naman pwede na same bloodline na yun lang. Yeah. Alam naman natin. Malalaos eh. No? Dalawa, tatlong balik mo lang yan. Papangit talaga yan. No? Pero saan siya nag-originate, Sir Rafi? Anong Actually, Kelso yung yun? pinakaunang bloodline na Kelso na yon is Foster Kelso. George Foster, yan. Okay. Yung may binigay sa akin dati si Otik, nung nagpa-stage siya, nakapadala ako ng isang white leg, isang yellow leg na George Foster. Isang medyo dark, at saka isang parang pungka na parang sweater, itsura. Dalawa Yun yan yung itsura eh. niya. Dalawa yung Dalawa mga yun. George Foster. Napakaganda rin yung performance na ng dark, pero alam naman natin, yung Gwapo mabili, eh. yung Gwapo yung light pungkan eh. Na white parang leg sweater siya actually. Yung Tas itsura. white leg, di ba, si white Rafi? leg, oh. So yun yung sila kinocross-cross ko. Pero after how many years, papangit siya. Maliliit yung leeg. Medyo, yung katawan niya, medyo liliit din. Yung paa niya. So, you have to infuse also. Yeah. So, in short, yung elevator calso na tinatawag ko ngayon is a composition of different calsos crossed into one. Okay. So, parang ginawa kong isang calso na yung mga calsos na yon na hanggang ngayon nagbibigay ng panalo. Hindi lang sa akin, kundi sa mga kumukuha sa akin. No? Ang daming kumukuha sa akin yan na nagbigay din sa kanila ng mga championships. Tapos karamihan niya nagtatanong, bakit elevator Kelso? Dahil pa parang elevator siya vertical, which is hindi yan ganun eh. Anong storya? Actually, yung istorya nun, yung isang kaibigan ko dati na sumasama sa akin parati sa siya yung nagpangalan niyo, grabe yung mo, parang elevator, no? Elevator kasi in the sense na pag magpalo daw, parang pintuan ng elevator na inaakap niya, parang sinasara niya. Yung motion pala motion ng legs pala yun. Yes, so parang ganun. Parang pinto na sumasara. Yes. Doon yun nag-umpisa. Sabi niya, wait, ba't di mo tawagin na? Sabi ko, nga, no? Parang ganun. Yun. At least naka-create ako ng isang bloodline na nagpakilala din sa akin. Kasi sa atin sa Pilipinas, ilan lang yung naging nakilala sa may bloodline na... Sa particular bloodline. Yung isa na hanggang ngayon na from veteran breeder na nakilala hanggang ngayon na may pangalan. Yes, hanggang ngayon hinahabol ng breeders, kumukuha sa kanya, sa anak niya na kay Joey, yung... Ano nga tawag sa bloodline yung hatch nila ni Mami Lacson, yung ano nila, high action. High action. 'Di ba? High action naman is silang gumawa noon. Yes, It's a composition of two bloodlines na dalawang green leg niya. Ano nga 'yon? Yung Harold Brown. Hindi. Yung McLean tsaka McLean at tsaka ano nga bang high action? Basta dalawa Blueface? Blueface tsaka Blueface McLean. tsaka McLean. Yeah. So, yun yung mga ano. Kasi yung iba naman kasi sa atin, yung sinasabi ng mga tao na there's no such pure na breed na manok. I don't know how true, pero tinatawag lang naman natin bloodline yan para makafocus tayo in this particular blood. Family or that family. In that family,
maganda yung performance, Yes. gusto mo i-keep yung bloodline na yan, I-maintain mo siya. i-maintain mo, you have to make a name out of it. Yes. Kasi yes, yes. para paano mo malaman yan kung wala kang Para pangalan sa tandaan kanya? mo siya. Para tandaan mo siya. Yeah, tama. For example, sa American breeders, why do we call it Kelso? Why do we call it Gilmore? Mhm. No? Mga Why do tao we call yan it McLean? Yeah, mga Hindi tao yan sila lahat. bloodline eh. That's the Tao. breeder. Yeah, that's a That's a breeder. breeder. Yeah. So, yun yung mga history na ano. So, we have to create a name out of it para lang makafocus tayo in these particular lines. Yeah, just to differentiate from the others that you Yes. have. Diba? Parang, let's say, parang aso din, di ba? Yeah. Before, wala naman tayo nakilalang mga bagong aso, mga ano ngayon, mga corgi, wala naman yan dati, mga bulldog na yan, mga pitbull dati, di ba nung naalala ko nung mga high school ako, wala pa yan mga pitbull na yan pero ngayon may mga pure pitbulls na Yeah. which was developed na iba-ibang crosses. So, ganun din eh. Ganon din sa manok. Oo. Importante lang may pedigree yung manok mo, may solid bloodline ka na pang cross mo sa iba. Yun yung ano. Yeah. To elaborate more on the elevator Kelso, Sir Rafi, ano-anong pinasok mo from the original George Foster that Sir Otik gave you? If you don't mind. Yeah, may yung mga, ano yan, yung mga infusion lang. Ang isa dyan na pinasok ko, yung George Neal. Okay. Yung sa recent, may na-cross ako ng George Neal. So, ginagawa ko, let's say, if I put George Neal on it, then, maganda na ulit. Mahaba na ulit yung leeg. Maganda lang ulit yung body conformation niya. Na-revitalize na yung bloodline. Breed out na. Yung buntot niya. Ayos na yung ulit, angulo. yung paa. So, ibalik ulit doon sa original. Okay. So, in mga 2 to 3 years, okay na naman yan siya. Tapos, pag pumakit na, lagyan ko na naman ulit ng isa. So, I have four families ng elevator ngayon sa iba-ibang family na linalagay ko. Okay. So, pero yung isang balik yan, balik ko na naman sa kanila. Yun yung ginagawa ko. Tapos, minsan, pag ito na family nito, ng elevator, ito na family nito, different yan marking, pero halos elevator, minsan sila din cross ko. Oh, yeah. Para ma-maintain pa rin nila. How long have you had this bloodline? Since Sobrang tagal na, di ba? Tagal na. Ilan I years? started kasi 1999. Oh, so more ilan than na? ilang years na? 1999? 27. Mga 27 years na siguro yan. Tagal na. But it started, gaya ng sinabi ko, na as yung pinakaunang bloodline yan, yung Foster Kelso. But you were still able to maintain it through the years by infusing and then by breeding infusing. out. The same thing with my roundheads. Ang roundheads ko na lacy, since I started, andyan pa yan. Kanino? Kay Sir Otik? Kay Otik din. Kanya rin ang Yeah. lacy. Pero, syempre, you have to infuse kasi papangit. Ang lacy kasi, ang liit na At saka lahat. Parang bababa. baseball, ang mabibilis lang nila bumaba. You have to infuse also from other breeders na magandang lacy na parang maasahan mo ba? Ganda rin na pure. Yes. Doon ako kumuha, infuse ko rin sa akin ulit. And then breed out. Breed Ganun out. lang. Oh, yung Simple ganun lang. yun, oh. Hindi siya complicated. So aside from the elevator Kelso, aside from the lacy rounded, what else do you breed now na para syempre mga buyers natin? Syempre, you have to para infuse alam nila. sweaters for the buyers. Yan. Kasi sweater, kasi lahat naman ng if you're into commercial breeding, you have to infuse sweaters. Guwapo kasi talaga. Guwapo kasi leeg, tindig, structure, palo na malakas. Kailangan sila sa farm talaga, no? What sweaters do you have, Sir Rafi? I have Dink. Dink na rin. sweater, Okay. I also have Larry Romero na yung mga ini-infuse ko na. Kasi isang infuse mo lang sa kanila, ang ganda na agad eh. Yeah. Okay na. So, Kelso, roundhead, sweater. I also have isang winning, napakataas na percentage ng winning ko yan, yung white ko, tsaka yung gold. So, off I colors also bulig. Pero hindi ganun kadami. Just pangkulay lang sa farm. Pangkulay. Pero since dami kasing mahanap kasi yung mga nakakuha previously, maayos. So, medyo pinapadami ko ng konti kasi may demand eh. I remember the time you were fighting in Pasay. You already had those whites. Yeah, meron Nilalaban na, mo na sa Stag Derby. I have two kinds of whites eh. One Gagaling is nun. white Kelso and the other one is yung Thompson white. Aha. Yeah. Are they late maturing yung mga Thompson? Hindi naman. okay, Maganda yun sa'yo. sa akin. Yung problem lang ng pinakaunang Thompson White na imported na yan, kasi nung dumating yan, napunta yun kay may attorney Abrenica, and he doesn't like,
white na chickens. Yeah. Pinadala sa akin. Pero yung first na labas ng sa imported na yon, would you believe, may lumalabas na pula. May lumalabas na silver gray. May lumalabas na... Lahat na lang kulay, pinapalabas niya. Meaning to say, ano siya? Talagang multi-cross. As in, siguro, ang daming dugo yun. 5-way cross siguro. Pero lahat sila, magaganda yung score. Magaganda yung performance. Paano mo hindi i-breed, no? Kung gano'n. Oo, sabi ko, paano naman to? Ang daming kulay. Paano masabi mo, pure Thompson White daw to? Sinabi ko rin sa kanila. Pero nung mga puti, yun, binalik ko na sa puti din. Hanggang nang huli, parang puti na halos lumalabas sa kanila. Ang sabi pero nila... ang ganda. Pag mag-cut pa sila, parang gumaganon talaga yung katawan nila. Tapos, paalang. Kasi ang meron yan, Attorney Jun Mendoza. Sabay yan dumating. Sabay kay Attorney Ryan. Yes. Ang una nilang sinasabi about those Thompson Whites, nung bagong dating, parang puro late maturing si Rafi. Oh. Pero nakorek mo okay naman. Nakorek mo na rin okay siguro. Naman sa akin. No? In-infuse ko kasi sa white kelso ko. Ang ganda ng labas. Grabe pero cutting yung itsura ng mga niya, yan. hindi maganda. Pero grabe ang cutting ng mga yan. Grabe yung cutting. Talagang tumutuwad para magpalo. Talagang as in, puro paalang. Tapos yung katawan niya, ang laki na, yung ulo niya parang asin. Tapos yung katawan, parang barko yung katawan. Parang barko. Ganun ang forma ng katawan. Hindi siya impressive sa physical na features niya para sa pang-selling. Hindi ganun. Pero magagaling. Magagaling lang sila. Pero imagine, pinagmulan niya, multi-cross. No? Multi-cross nga. Nabigla ako nung unang generation. Sabi ko, ano. Pero hanggang ngayon, ginagamit yung pa rin ayaw nila. ko lang kasi sa puti, kahit ano ko minsan kaganda, in 1 month time, pag fully grown yung feathers nila, you have to fight them right away. Kasi naglulugod after 1 month kagad, lang, ano na? Wala na. No? Tapos ang dumi sa cord. Yeah. Pero I remember that time na successful ka. So, and my golds now, very, very impressive yung gold. Saan galing yan? Actually, yung gold ko, may gold ako dati na maganda. Pumangit na rin. Humanap ako ng magandang gold. May nakita ako kay Doc Nilo na maganda yung pagpanalo. Sabi ko, mayroon kang pure niyan. Sabi niya, pedala ko. Malapit lang farm namin eh. Pinadalan ako. Kinos ko sa gold ko. Ang ganda ng labas ng performance ng unang labas. 24K pala yan. Maganda talaga. And I believe, sabi ni Doc, parang galing din niya kay Mr. Alan Shaco eh. Yung mga golds ni Alan. Maganda daw yung gold ni Alan. Maayos yung old pero line. Pero kinos ko sa gold ko. Ang ganda talaga ng ano. So, in third year ko pala actually ito na brinid yung gold. Pero okay. Okay so na far. Okay talaga. Yes. Pinakagusto ko na actually ngayon yun eh. Yung gold. Coming from you, no? A very experienced breeder for the past kasi yung mga nagsabi years. Naman na grabe yung performance, yung mga kumuha kasi hindi rin ako lalaban ng sarili. Tsaka parang they send me videos. Sinusubukan mo lang naman yun sa Rafi, di ba? Yes, they send me videos, tapos nagtaka lang ako, on the following year, ang daming request ng gold na gustong kumuha, gold na lang ng gold. Pag mag-send sa ako ng video, yun, impressive talaga yung pagpanalo nila. Okay. Tapos ang ganda pa. Yung bulik mo naman, how's your bulik? Okay din yung bulik. Kaya lang, balaw, last year, yung original balaw tawag naman, balaw sa inyo, tawag sa amin. Maganda rin, Pero hindi pa masyadong kasi yung marami. dati, nag-known din yung bulik ko. Yung, meron akong bulik dati na from Lagbas. Isa. Yan, malaki na manok yun. Pero ang ganda rin, grabe din yung, maganda rin yung panalo. Sa akin kasi, masabi ko parati na maganda yung pagpanalo. Kasi pag hindi maganda, the next year, ayaw ko na. Yeah, syempre. Ganun na out na agad sa Discard akin yan. mo na agad, no? Pero pag maganda yan, pag next year, kahit hindi pa maganda first year, pinapadami ko na yan. Sa una, let's say, kukuha ko sa'yo. Yes. This year pa lang, dami kasi ako mag-breeding. Yung inahin ko, 600 plus to 700 yan. Ginagamit ko. 120 plus breeding pens yung meron ako. Okay. So, I produce every week. Ang daming itlog yan. Ang daming papisa. So, kahit bago kong kuha, palabas ako ng palabas na madami. Para kung successful, next year, mapadami ko na agad. Yes. Kung hindi maganda, di katay. Ganun eh. Kala na kagad yung mga ayaw. At least dumami na sila. Ako, I gamble right away. Pinapadami ko agad. Syempre, yun ang ano mo eh, no? Yun ang mantra mo sa buhay. Kasi pag ayaw mo naman yung performance, pwede mo na ibenta sa mga online eh. Mura lang. Yeah. Okay. So, before we go on with our episode, batiin muna natin si Rafi, yung mga nagpapa-shoutout sa YouTube. Dahil meron dito mga nag-request for you to guest here. Kaya, i-request ka naman namin kay Sir Vitos. Yes. So, basahin naman natin from Sir Alvin Mendoza. Salamat po, Larga na Podcast, sa pag-interview. My idol, Attorney Ryan Abrenica. Ang daming natutunan. God bless po. Salamat po sa comment, Sir Alvin, at God bless din po.
At ayun, pinag-uusapan natin. Speaking of Attorney Abrenica, Yeah, yan, so si may attorney, nag-comment, daling diba? kaibigan ko yan. Kasi I used to house sa kanya before mga first na dayo ko sa Cebu. Doon ako sa kanya nag-housing sa pagmamanok. At saka one of the more respected Yeah. breeders. He's very and, successful when it comes to at saka yung RA Superfly Yes, yung Masterclass. Cactus School. Ang daming naturuan. At Yes. Ang Kasi daming ang gumaling. daming theory ni Ang daming attorney. gumaling di ba? Ang daming gumaling. Ikaw, si Rafi, ayaw mo mag-cocking school pa. Ay, wala pa tayo. Wala akong abilidad ng tulad ng power mouth ni attorney. Galing si attorney mag-explain eh. Galing, very kailangan articulate. School, magaling ka talaga dapat ma-explain eh. Oh, tsaka, Pero there was this time na before na nakikinig ako kay attorney, maganda siya mag-explain and maganda yung theory niya. yeah. So, Parang yung sa'yo rin, sa Oo. Rafi, yung mga theories more very practical and really from someone who's very experienced. Kaya maganda. Ang Thank ganda. you. Dami kong natutunan and I'm sure yung mga viewers natin. Oh, let's move on to the next comment kay Sir Uniquely. Yes. Ito na, pangmalakasan na talaga. Larga na. Salamat po sa inyo. Salamat din po, pangmalakasan. Ngayon ang pangmalakasan natin, si Rafi Yulo. Rapapap. Ayan, kay Sir Jeremy Aguirre. Thank you so much, Larga na from Ontario, Canada. Super the best ang podcast nyo. Kayo ang the best dahil nag-comment kayo. Salamat po. Kay Engineer Camote. Sir, sana po ma-interview nyo po si Attorney Art De Castro. Marami po tayong matututunan doon dahil magaling po sa kaliskis at mga kontrapelo na balahibo. Isa din siyang magaling pagdating sa selection ng manok. Shout out po, Jimson Salanap from Bayugan City. Salamat. At taga-Agusan del Sur. Ayan, binabati namin kayo, dami kababayan. na nating viewers. Kababayan ni Congressman Eddie Bong Plaza. Si Sir Henderson naman, pinakamagandang episode. Anong episode kaya to? Basta, maraming salamat sa comment nyo. Sir Isaac naman, more power and more interviews. Larga, salamat po sa comment. Sir Rod and Real, suggestion, sir. Kung pwede, i-feature nyo rin si Sir Leo Enriquez ng Wild Creek Game Farm. Salamat po. Ay, taga Nueva Ecija. Isa daw yan sa sinabi ni sino yung isang foreign guest namin dito? Si Dan Miller. Nagpunta siya sa farm ni Leo Enriquez sa Nueva Ecija. Isa daw sa magandang farm na napuntahan niya sa buhay niya. Talaga. So, soon. There's this farm also in Cebu. Hindi nyo na-interview yung grabe yung farm kita ko sa Facebook. Sir Jojo, di ba? I think, Oh, yan. So, si Juan Carlos naman. Good day, Larga na Podcast. Sana po, Sir Migs, mapansin nyo at mapaunlakan ng interview si 8-time World Slasher Champ Frank Berin at pa-shoutout na din po sa Northern Samar Game Fowl Breeders Association headed by Sir Poching Akitan of PA Stronghold Game Farm. More power and God bless po sa napakaganda niyong podcast. Salamat. Salamat din po and shoutout sa inyo. Si Sir Spike, salamat sa isa na naman napaka-informative na episode. Thank you for your comment, Sir Spike. Sir Aaron Soriano, Kong Presley, the best ka po. God bless. Uy, Sir Aaron, maraming salamat. Paparating natin yan kay Kong Presley. Kay Sir D. Good day mga sir. Paano kami makakapanood ng live? Mga OFW, may site po ba na pwede namin mapanooran? Sana po mapansin. Maraming salamat po. Ay sir, wala pong website. Sorry Ang Pitmasters Cup, traditional lang So mapapanood nyo lang po kung pupunta kayo sa Newport. Yan. Si Sir Isaac naman, Compi DJ, Sir, sana magkaroon ng website na pwede makanood kahit walang online. Pasensya na po kayo subscription. Pag-iisipan natin pero after the event. Magandang idea yan Magandang idea. Parang Viva Max. Di ba Sir Rafi? Tama. After ng event, para hindi naman sabihin ng gobyerno na nagpapa-live tayo So pwede tayo magbukas nga ng website. Tapos may subscription. Pero walang mga walang pwede ba yan walang sa girls. yung paglaban, pwede ba yan sa subscription? Yeah, pwede. Pwede siya? Kasi it's your own website naman So pwede tayo mag-archive ng mga magandang laban. Lalo na pag sumali si Sir Rafi I-archive natin yung laban ng Rapapap. Uy, grabe naman kahaba to. Kailangan bumuelo si Rafi Basahin natin ang comment ni Sir Rasta. Talagang kaabang-abang mga episodes ng Larga na.
daming bagong nakukuhang detalye, natututunan regarding sa sport. Ang mga pinaka maganda dito, nakikita binibigyan halaga ng organizer ang lahat, lalo na mga maliliit na enthusiasts sa ating sport at hindi pinaprioritize ang kanilang sarili, including consulting and assisting the participants during an event para lahat ay masaya at hindi madedehado, which in my opinion really propelled Pitmaster as a gold standard for our country and the world in our sports. More power and God bless po. Ang ganda naman ng comment mo. Salamat ha. Salamat. Alam niyo po, that's the goal ng Pitmasters Group. Pagandahin lang naman ang ating sport, maging pareha sa lahat, at siyempre yung mga premyo na Ayan malaki. makikita nyo yung mga comments na napakaganda, yung positive comments sa inyo ng mga nanonood ng Larga Na. Abangan natin yung mga positive comments after ng episode natin sa Rafi. Isa-shoutout namin, tapos isa-send namin sa'yo. Sige, sana walang Reddit. No? Kung meron naman mang bash, wala tayong magagawa. Di ba, Sir Rafi? Ano lang naman to eh. Nagkwekwentuhan lang tayo at nagsishare lang. Di ba? At talagang ako mismo makasabi na yung ginagawa ng mga shows tulad nitong podcast ng Larga Na, talagang yung tulong to sa mga, lalo sa mga baguhan at sa mga gustong matuto, ay marami po talaga silang magandang matutunan, no? Sa mga shows na tulad nito. Ano rin po eh, dedicated rin tayo, Sir Lalo Rafi. sa mga OFW na Yeah. talagang makapagbigay sa kanila ng libangan na manood ng mga shows tulad nito. Yung dedication mo sa paghahanda, sa pagkokondisyon, sa pagbibreed. Ganun din ang dedication namin dito Yes, para tama. Kasi ma-educate ang mga anything you tao. do, pinaka-importante yung dedication. Yeah, yan na nga. Kung wala kang dedication, hindi ka talaga mag-succeed sa isang gusto mong gawin. No? Oh, So, dedication is the key parati. Speaking of dedication, batiin rin natin at magpasalamat sa ating mga dedicated na sponsors. Yes. Simulan natin sa law firm partner ng Larga Na Podcast, ang Divina Law. For dynamic lawyering, visit their website at divinalaw.com para makita nyo po ang mga legal services na available sa kanilang website. At salamat din po sa Restaurant Aurora, a taste of elegance, a touch of home. Experience flavors recognized by the 2026 Michelin Guide at Aurora, located at the ground floor of the Pacific Star Building along Buendia in Makati City. Tapos ang Bistro Aurora sa level 6 ng Podium Mall in Mandaluyong City, the heart of Asia on every plate. Thank you very much to Bistro Aurora. And then ang ating ininom na water, courtesy of Sir Haniu, ang Filipinas Purified Water. Maraming salamat po. At syempre, ang isa nating sponsor na nagdala kay Sir Rafi Yulo dito. Maraming salamat po sa V&J Distributors at Progressive Poultry Supply. Makikita po ang kanilang poultry supply, the biggest in the Philippines, sa 1013 EDSA, Project 7, Quezon City, right in front of SM North EDSA. Salamat po sa V&J. Salamat sa Progressive Poultry Supply. Sir Rafi, before we go, at before kami magpasalamat, because it's truly an honor to have you here in our podcast, and I'm sure marami na naman natutunan ng ating mga viewers. So, aside from dedication, passion, ano pa ang iiwanan natin na legacy sa sport natin, Sir Rafi? Well, talagang aside sa sinabi ng mga dedication, honesty talaga. Mhm. No? Hindi sport kinakailangan talaga natin. Kahit when you go to the Mhm. or when you go into breeding, you have to be honest. No? Just be honest sa mga buyers ninyo. Oh, wag mo sasabihin na pure white kelso yan kung Yes. maglalabas yan ng iba-ibang I kulay. believe also na tumagal ako dito sa industriya nito Yeah. kasi lahat ng ginagawa ko, lahat ng ibahagi ko sa kanila Yes. ay yung katotohanan. Kung ano man yung manok na yon, yun yung totoo. And also, siguro isa ako sa mga ang tagal ko na sa mga sumasali sa mga expos. Mhm. At asahan nyo kung anong dinadala ko sa expo, hindi lang yan bloodline na yon yung dinadala ko, pati sa bitaw, pati sa katawan, sa tindig. Binili mo talaga. Piling-pili ko yan 1 month before. Yan. So, ganun ako kahit kung konti man dinadala ko, pero piling-pili ko po yan. Okay. So, yan si Ratsadang Rapapap. So, honesty talaga, no? Para tumagal tayo sa industriya.
So thank you very much, Sir Rafi, for Thank you a also. very And thank you also sa VNJ, sa stallion. tagal na. Ganda no? ng jacket, ah. Stallion, Sir salamat. Mitos, yung jacket naman natin dyan. Salamat sa VNJ sa matagal na nilang pagtitiwala sa Rapapap Game Farm. Parang ilan years ka na dyan, Sir Rafi? Tagal na. Tagal mo Actually, matagal na. Sa lahat naman ng ine-endorse ko, hindi ako yung tipong endorser na magaling Palipat-lipat. ito sa ngayon, bukas iba na yung magaling. Kung ano, hindi ako tumatagal ako kasi I believe in the product. Yeah. No. So, At saka, tiwala ako sa inyo eh. Pag sinabi mo, Sir Rafi, tapos before si Sir Eddie Boy Ledesma, sinabi sa akin, ang mga produkto ng VNJ maayos. Yes, Kaya no. talagang naniniwala ako. Dahil parehas kayo galing Negros. Pareho kayo nag-champion sa NGBA Yes, na no. several times. and ano kayo, si Tito Eddie Boy is a selective friend siya eh. Oh, And I'm one of the I few know. na I'm proud na I know. na isa ako sa he considers as Pa- very palagi, good friend. palagi no? kanya minimension sa akin before na you have to go to Rafi because he's one of the best. Palagi niya sinasabi yun. He's one of the best pagdating sa conditioning. Ibang klase yan. Ang Thank ta- you naman, thank you. Ang tawag pa nga niya sa'yo, bata eh. Siyempre, mas senior siya ng Yeah, konti. yeah, diba? of course. Ibang klase yung batang yan. I like Tito Eddie Boy. Yeah. Although malaki yung gap namin, pero he is a person na pagkaibigan ka niya, Hindi ka niya iwanan. hindi ka niya iwian. Pag may magsabi ng masama sa'yo, protektahan ka niya. Tama. I-defend ka niya talaga. Totoo. Yan ang ano. Tatay natin yan. Eh. Yes, Sir yes. Eddie Boy. Ano. So, maraming salamat, Sir Rafi. Sir, Salamat sa inyo. Yes, at salamat sa Tobiano family. Yes, yes. PNJ, Progressive, kay Sir Mitos, Sir Nilo Magtibay syempre sa walang sawang pagtiwala din po sa akin. Thank you very much. At yan, dyan magtatapos ang ating episode 56, Ratsadang Rapapap, ang kwento ni Rafi Yulo. Maraming salamat po sa inyo mga viewers. God bless and Godspeed.